Do not deceitfully hide your weakness, so you have no false image to keep. Of course, we mean essential and fundamental weaknesses, not cosmetic. Hindi naman kasalanan na may peklat ka, takpan mo. Lagyan mo ng makeup. Hindi naman kasalanan na numinipis yung buhok mo, dinagdagan mo ng extensions. Hindi yun ang mga sinasabi nating huwag takpan. Cosmetic lang yun. It has no moral value at all. It's only aesthetic. But, in big things in your life, be truthful so you don't have to hide anything. Admission sets free. Hindi ko alam ano ba yon? Pakipaliwanag. Hindi ako marunong ng ganyan, pakituruan ako. Hindi ko po naintindihan ang utos ninyo. Pwede po bang ulitin ninyo? Kaysa magpanggap ka na intindihan, susundin mo, mali yung ginawa mo, napagalitan ka, namultahan ka pa, it creates a lot of fear. Romans 7:18-19, I know nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Paul speaking. Sabi niya, alam niyo yung gusto kong gawing mabuti, yun naman ang hindi ko magawa-gawa. Yung masamang ayaw kong gawin, ang totoo, doon na lang lagi umuwi, yun ang nagagawa ko. At dahil inaamin niya yon, parang sugat na tinatanggal ang takip para malinis, malanggas, magamot. Hindi pwedeng takpan ng sugat at asahan mong gagaling. Hindi pwedeng takpan ang mga kamalian na hindi na itutuwid dahil ito'y hindi na maitutuwid pa kailanman. Admission could also win sympathy, if not understanding or even support. Pag inaamin mo, mas meron pa mga simpatya sa iyong tao. Alam niyo mga kapatid ko, ang dami niyo mga katangian. Ano ba ang talino niyo? O ang yaman ninyo? O ang ganda ninyo? O napakamatagumpay kayo? Maraming mainggit sa inyo. Doon sa mga potential na mainggit, makabubuting umamin kayo ng ilang mga kapintasan. Sa mga kumari mo na inggit, yaman ka ng yaman, pwede mong masabing, alam mo, ang totoo niyan, hirap na hirap ako kasi ang dami-dami ko ring kargo. O pwede mong sabihin, ang dami-dami ko ngang pera pero hindi kami nakakasundo ng asawa ko. Yung totoo lang. Pag nakita ng mga tao na mga kandidatong mainggit sa inyo na meron din kayong mga kulang at mga kapintasan, mababawasan yung inggit nila, baka maging supportive pa sila sa inyo. Maling-mali yung mga tao na nagkikreate ng Superman, Superwoman image. Yung I can do everything, I can handle everything, ang talino ko, ang galing ko, ang husay ko, efficient ako. Actually, wala namang matutuwa sa inyo kundi amon nyo. Kung pinapakinabangan kayo dahil ang galing-galing nyo, ang husay-husay nyo. Pero yung mga karaniwang tao, mga kaibigan, kapwa manggagawa, maiinis pa nga sa inyo yan So hayaan nyo nang makita ng mga tao yung mga pingas. Pag kami naiinggit dahil ang ganda-ganda mo, ipakita mo yung peklat mo. Ito nga, operasyon ko. May peklat akong pagkalaki-laki. Yung, ay, may peklat pala siya. Natuwa pa ngayon siya na may peklat ka. Hindi na siya mainggit sa'yo. Pero yung nagpapa-impress ka sobra, puro maganda lang ang pinapakita mo, yung mahusay lang, yung kalakasan mo, walang matutuwa sa'yo. It's wrong to always project a Superman or Superwoman image because you will only inspire jealousy. But when you show a little bit of your weakness, when you admit little bits of your imperfections, people tend to be kinder to you. Waiter, gutom na gutom ka, gusto mong madali. Alam mo, meron akong diabetes, bumababa na yung sugar ko. Ayan, namamatay na ako. Pakidalian mo naman. Pakadalian. Pero yung nag-aamu-amuhan ka lang, bibilisan mo. Baka hulugan pa niya ng ipis yung sopas mo at tanggalin niya ulit pag malapit na sa'yo. It's always good to admit a little bit of imperfection because the truth is, may imperfection naman talaga tayo. Ipakita mo, yung mga inggit na inggit sa mukha mo, siguro nagbobotox yan, siguro nag-stem cell yan. Ipakita mo yung mga kulubot na sa malayo hindi kita para makita na, ay, may kulubot din naman pala siya. Alam niyo yung mga tao, pag nakakita sila ng mga kapintasan nyo, sumasaya sila. Pero pag mukha kang perfect, nabubwisit sila sa inyo. So, bakit mo sila iinisin? Show a little bit of this and enjoy your life. And work hard at magpanggap
Maraming calorie at energy ang nauubos sa pagpapanggap, ba't hindi nilang ubusin yon sa self-improvement? Mapapagod ka rin lang itago yung totoo, ba't di ka nalang magpagod na gawing totoo yung image mo? How else do you have no fear? Have no loss. Isa sa mga takot natin, mawalan, manakawan, maagawan. So you don't want to fear? Don't lose anything. But you will say, imposible naman yun. Sabi nga ng iba, something's lost and something's gained in living every day. Sure. So have no loss, or how do you have no fear? Don't be afraid. Be ready to lose things. To lose people. To lose ideas. Natatakot ka na baka kung magmahal ka ay mawala din siya. Hindi ka na lang tuloy magmamahal. E di magmahal ka, pero handa mo loob mo na pwede siyang mawala. Pwede siyang agawin ng kapitbahay, o agawin siya ng kamatayan, o agawin siya ng iba niya mga pangarap. Pero at least 1, 2, or 3 days, nagmahala na kayo. Huwag kang matakot na mawala yon. O maghanda ka na pwedeng mawala. Ganun talaga. Don't be too attached. But the other extreme is not to be attached at all. Be attached, but be ready to be detached when the time comes. Because nothing is forever. Nothing could be borrowed from the earth forever. Ibinabalik lahat. Pati ang hinihiram mong tubig na iniinom, ipapawis mo rin o ilalabas na rin sa iba't ibang paraan ng iyong bodily functions. Lahat ng kinain mo, ilalabas mo rin. Walang nahihiram forever. Yang tubig na ininom mo, sandali lang yan sa loob ng katawan mo, ilalabas mo rin yan. Tao, bagay, karangalan, kasiyahan, puro hiram. Huwag kang matakot magsole na hindi ka na tuloy gustong manghiram. Manghiram ka. At pag oras na ng solian, isoli mo. 1 to 15, do not love the world or anything in the world. Exaggeration siyempre yan. Ibig sabihin, do not love it to the point that you are enslaved and you are already tortured just by the idea of losing it. Hiramin at pag oras ng solian, isole. Having no fear is having nothing to lose or the readiness to lose, therefore no deep attachments. Tanggapin mo sa simula pa lang that nothing is forever. How do you have no fear? Have no defeat. Lagi kang manalo. Always be victorious. But again, you will tell me,